So yun po mga ay ba't may echo? So yun po mga kadabarkads, ano daw? So yun po mga kadabarkads, mga kakwela, mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ngayon yung mga pag-uusapan po natin video ay mapatungkol po sa nangyayaring viral at trending viral issue. Ngayon mapatungkol sa MTRCB at kay Vice Ganda at Ayon Perez, no? Grabe yung mga nangyayaring ngayon mga kadabarkads. Grabe yung mga nangyayaring banatan, no? Talagang malupitan eh. At ayun nga, may isang video, ilan ba? Dalawa, tatlo. Tatlong video tayong papanoorin, pero lahat yan mapatungkol kay Vice Ganda. So yung yung huling video po ay yung mapatungkol po kay Ayon Perez na nagkaroon po daw si Ayon Perez ng depresyon dahil sa icing incident, anak ng teteng. Paano nangyari yun? Paano nangyari yung mga kadabarkads? Ha? Kasi kung isip-isipin ko, nagka-depression dahil sa icing. Paano yun? At ayun nga, no? At ito yung huling-huli. Ayun pala, yung huli pala natin panoorin. At ito yung una natin, yung Vice Ganda at Ayon Perez. Sinampahan ng kasong kriminal sa QC Prosecutor Office. Ito na nga ba? Ayan. Alam nyo, maraming nagsasabi ngayon na wala daw kay Vice Ganda yan. Wala daw, hindi daw pinapansin yan ni Vice Ganda kasi nga daw, napaka-basic lang daw kay Vice Ganda yan. Pero, wag ka. Bakit putak ng putak si Vice Ganda araw-araw kung hindi siya nasasaktan sa mga nangyayari ngayon? Doon ka magtataka eh. Doon ka mapapaisip na wala pala sa'yo eh. Bakit ka putak ng putak? Bakit ka ngawa ng ngawa? Diba? Bakit ka parinig ng parinig? Ano? Kung hindi pala ano sa'yo, kung hindi pala parang big deal sa'yo or hindi ka nasasaktan, ba't ka patama ng patama? So, ibig sabihin, nasasaktan ka rin. Ayaw mo lang aminin kasi nga, mayabang ka. Ayun na yun, mayabang ka. Ibig sabihin, mayabang ka kasi nga, hindi mo pinapansin. Pero sa alam mo, sa kalooban mo na talagang nasasapul ka at nasasaktan ka. No? So kasi may mga vlogger po na katulad niyan ni Smigol. Si Smigol na mukhang bukol. Si Smigol po na todo tanggol sa It's Showtime, lalong-lalo na kay Mema. Mema ba? Mema ba? Mema? Oh, Meme Vice. So, kay Meme Vice niya at kay Meme Ayon na wala nga daw talagang epekto sa kala Vice Ganda at Ayon Perez yung mga nangyayaring issue ngayon. Oh, wala naman pala eh. Ba't ba? Wala naman pala eh. Tapos putak kayo ng putak. Explain kayo ng explain na hindi nga pinapansin ni Vice Ganda yung mga issue. Bakit explain kayo ng explain? Explain pala, explain. Explain. So ito yung video, panoorin natin. Bahan ng kasong kriminal ang isang sikat na TV host sa Quezon City o QC Prosecutor's Office. Alamin natin kung sino ito sa report ni MJ Mondihar live. MJ, magandang gabi. Magandang gabi mula dito sa Quezon City. Hindi lang isa kundi dalawang personalidad ang kinasuhan ng mga social media practitioners ngayong araw sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasong kriminal ang sinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSM-BPI laban sa TV host at komedya na si Vice Ganda at ang partner nitong si Ayon Perez. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Mark Tolentino, paglabag sa cybercrime law ang sinampa laban sa dalawa. Tumanggi naman muna magbigay ng karagdagang detalye ang nagreklamong grupo kaugnay sa dahilan ng pagsasampa ng kaso. Sasagutin raw ang lahat ng tanong sa gaganaping press conference ng grupo sa Miyerkules, September 13. Sa ibang balita naman, nitong weekend ay nag-init ang ulo ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile laban kay Vice Ganda. Ito matapos sa mga eksenang tinawag ni Enrile na salacious
na kinasangkutan ng kontrobersyal na TV host. Isa sa issues. Sa days. Pwede sabihin yun, malitoso. Ipinunto ni Enrile ang problema ng mga nalalasing sa kapangyarihan at impluensya na nagiging walang pakialam raw sa mga galaw at pakikitungo sa iba. Tinawag naman ni Enrile na bastos ang komedyante. Sarili mo na lang ang iniisip mo. Pagkala mo, maganda yung ginagawa mo, pero bastos ka. Yun. Bastos ka ng tao. Hindi lang, walang lisensya, abusado. Abusado. Bastos. Pagmula pa ng araw, ganyan na yan. Payo naman ng Chief Presidential Legal Counsel sa mga magulang na naiimpluwensya ng kanilang mga anak ng TV host. Lahat ng pamilya na may mga anak na nasasaktan o nai-influensya, they should denounce her. Partner, alas 9 ngayong Miyerkules sa Manila Hotel ang gaganaping press conference. Ngayon ay wala pang panig, wala pang komento ang panig ni Vice Ganda hinggil sa kaso at maninitili naman bukas ang SMNI sa kanilang panig sa issue. Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo sa studio. Alam niyo, ang technique kasi ni Vice Ganda ganito. Kapag may issue na binabato sa kanya, bukod sa magpapatama siya, ang gagawin niya, tatawan-tawanan niya. Tapos idadaansan niya sa mga pa-joke-joke, sa mga patama, pahaging. Yung kay Enrile, no? Nagtaka ako doon, scripted yun. Natatandaan niyo yung patama ni Vice Ganda kay Enrile. No, ewan ko kung nandito yun Pero pagkakalam ko nandito yun Oo, nandito ata yung video. Oo nga, nandito yung video na yun sa akin. Na kung saan dito ay, alam niyo yun, parang nagtataka lang ako na parang nagkakataon ba lagi? Nakada may issue. Katulad yan, yung sinashoutout daw sabi ng contestant, mahal na mahal daw ng mga matatanda si Vice Ganda. Parang, alam mo yun, biglang pumapasok sa isip ko na, parang scripted na. Kasi parang nagtutugma lagi. Nagtutugma lagi yung mga nangyayari sa mga sinasabi ng contestant, ng mga, alam mo yung katulad yung bata. Diba? Yung umiyak sila dun sa bata. No? Ay kasagsagan ng issue ng MTRCB yun, yung hindi pa nakakapagbigay ng suspension ng MTRCB. Tapos, ang galing nga ng taktika ng Showtime Sa bata sila nagka-issue, sa bata rin sila yung bata rin yung ginamit nila para makakuha ng simpatya sa mga tao. No, ang galing din ang galing mahusay, palakpakan. So ito yung video, no? Ito yung video na kung saan ay sinagot. Tignan nyo, parang scripted talaga to. Itong video na to. Pakinggan nyo na lang para lubos nating maunawaan. So, ito yung video mga kadabarkad. So, hindi mo mapapansin nyo rito. Ito, panoorin natin. Para hindi na tayo putok ng putok. Ito. Patutsada ni Vice Ganda kay Enrile. Agad na nag-viral. Okay. Nagulantang ang marami sa mga patutsada ni Meme Vice laban kay Enrile. Hindi na nga nakapigil si Vice Ganda sa pagtugon sa mga paninira ni dating senador at kasalukuyang Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile sa kanya. Kamakailan lang ay mainit na pinag-usapan ang mga binitawang masasakit na salita ng 79 na anyos na si Enrile laban kay Vice sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong Sabado. Tinawag kasi ni Enrile na bastos at abusado si Vice. 99 years na pala si Enrile. Si dating Senate Pret. Oo nga, Senate President. Diba? Dati naging Senate President siya. 99 years. Ibig sabihin, isang taon na lang, 100 na siya. So, siya yung kauna-unang politiko na nakapatong ng 100 pero buhay pa rin. Galing nung tandahan na pala nito ni Enrile. Tuloy natin. Wala lang, nagtaka lang ako. Bakit ba?
Hindi ko na mapindot. Tinawag din niyang salacious o malaswa ang ginawang pagtikim ng icing ni Vice at ng kanyang boyfriend na si Ayon Perez sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25. Bukod dito, iginiit pa ni Enrile na ang yaman at kasikatan ni Vice ay bunga umano ng kabastusan. Banat pa ni Enrile, sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka, super bastos kang tao. Hindi lang, walang decency, kundi abusado. Alam ko na, mapagpatawa yung binabanggit mo na babae, nagmula pa ng araw, ganyan na yan. You are earning your living and popularity sa kabastusan. Walang pagdadalawang isip naman pinatulan ni Vice ang mga banat ni Enrile sa kanya. Kilala ng marami si Vice na hindi nagpapaapi sa kanyang mga bashers at kritiko. At matalas din magsalita, pero idinadaan ang lahat ng kanyang patama sa pagpapatawa o biro. Sa episode nga ng Mini Miss You, nitong Lunes ay nagpakawala ng sunod-sunod na buwelta si Vice laban kay Enrile. Una na rito ay nagpahaging si Vice na marami raw ang nagsha-shoutout sa kanya sa social media. At pakiramdam niya, super relevant at famous na niya. Kasunod nito, may pa-special mention si Vice sa mga lolo at lola na mahal daw niya. Pumirit pa si Vice sa huli na maging ang lolo na hindi raw siya masyadong like, mahal na mahal din daw niya. Pero hindi nga nakaligtas sa netizen ang pang-uuyam sa tono ni Vice. Hula nga ng netizen na pinapatamaan ni Vice si Enrile. Ani ni Vice, "My God, sa social media, ang dami ding nagsha-shoutout sa akin. My God, I'm so relevant and famous. Lalong-lalo na yung mga lolo dyan, na mahal ako. Maraming salamat po. I love lolos and lolas. Promise, we love the elderly, our grandmas and our grandpas. We love you lolos and lolas. Pati na rin sa mga lolong hindi ako masyadong like. I still love you po." Ay, nako. Alam nyo grabe yung pangbabash dito kay Enrile sa bidyong to. Tinignan ko yung comment section, lalo na dun sa video na yung mismo nagsasalita siya. Grabe pang babash kay Sir Enrile dun. Oo, sabi niya, meron pa nga dun eh. Hindi ka na nga masyado makapagsalita. Si Vice Ganda pa yung pinag-iinitan mo. Sabi ko, grabe naman. Sabi niya, ito yung malapit. Meron pa nga dun eh. Ito yung malapit ng mawala pero gumagawa pa rin ng kasalanan. Kasalanan ba yun? Mas makasalanan pa yung ginawa ni Vice Ganda kaysa yung sa ginagawa na Enrile ngayon. Tapos meron pa dun sabi, bakit ikaw Enrile, wala ka bang baho? Alam niyo yun, eto na naman, mabubuhay na naman dito yung hukayan. No, hukayan ng mga baho. Oh, mabubuhay na naman yan. Tingnan nyo, maghahanap na naman yung mga vlogger, mga supporters ng It's Showtime. Maghahanap na naman yan na ikakasira na Enrile. Oh, gaganon na naman yan hanggang sa hanapin na naman nila yung mga kaso. Hanapin na naman nila yung mga dating nangyari, mapatungkol kay Enrile. No, ganun na naman yan. Pustahan tayo, ganyan na ganyan ginawa sa TVG. Ay, nako. Si Vice Ganda na bumayari na ABS-CBN ngayon. Kasi parang si Vice Ganda na bumayari na ABS-CBN ngayon eh. Parang hindi na siya, alam niyo yun, parang hindi na siya makontrol ng ABS-CBN. Oo, 'di ba sabi ng alusos, 'di ba? Ito. 'Di ba sabi ng mga alusos? Bakit? Si Vice Ganda ba pag umalis sa It's Showtime, kaya sa kanya na ang It's Showtime, 'di ba hindi? Sabi ng mga alusos ha. So ibig sabihin dito, talent pa rin si Vice Ganda ng ABS-CBN or ng It's Showtime. So bakit parang hindi siya hindi siya yung ano mo yun, yung mga araw-araw niyang patama. Parang hindi siya sinisitan hindi siya sinisitan ng mga boss niya. Siguro, siguro sinisita man to, alam naman natin si Vice Ganda, matigas yan. Siyempre, sabihin lang ni Vice Ganda, sige, pakialaman nyo ako, alis ako dito sa It's Showtime. Diba? Okay, yan na naman yan. So, dito na tayo mapunta sa video na kung saan ay si Ayon Perez ay nagkaroon nga ba ng depresyon. Dahil sa icing incident. Anak man, teteng na naman pa doon pa-victim na to. Ano na naman pa-victim to?
Bakit ba't puro ganito? Another victim na naman to eh. So ngayon, na may kaso na si Vice Ganda at Ayon Perez dahil dun sa issue ng icing, ewan ko na lang kung masasabi pa ba ng mga vlogger ng It's Showtime, lalo na si Smigol, sasabihin niya na naman niya na, ay, iba talaga kapag Lela Soto ang gagawin natin pang bata. Sasabihin na naman ni Smigol, iba talaga kapag Lala Soto ang kalaban mo kasi may influence yan sa gobyerno. Ay, ano naman sasabihin ni Smigol na keso maraming kapit sa gobyerno, kaya mabilis nakasuhan si Vice Ganda at Ayon Perez. Siyempre, alam na, si Daddy daw nasa Senado, tanga. Tanga-tanga. Ay, ganyan yung mga banatan ni Smigol eh. Sasabihin niya, kaya nakasuhan niya kasi malakas ang kapit ng tatay ni Lala Soto sa gobyerno natin. Ay, nako. Hanggang sa, alam niyo, naghahanap sila ng may papalusot. Tignan mo, itong nangyaring kaso na to, maghahanap na naman sila na ibabatong issue sa TVJ. No? Na naman kasi di doon sa comment section, mga Kadabarkads, nakalagay po doon. Hindi ko na nga lang pinakita sa inyo at sayang lang din naman, pero alam nyo naman at alam natin kung ano yung mga ugali ng Supsup Daliri followers. Andun nga doon dapat daw kung kakasuhan daw, kung kinasuhan din daw, dapat daw kapag halimbawa na itutuloy nga daw tong kaso kay Vice Ganda, dapat kasuhan din daw si Wally Bayola, si Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa. Sabi ko, ano ba naman yan? Nakasuhan nyo si Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa. Bakit? Ano bang ginawa nun? Mag-asawa naman yun. Tsaka hindi segment ng pambata yung naghaharutan sila. Hindi katulad nung kay Vice Ganda, sa harap ng bata at segment ng pangbata. Kaya nakasuhan sila ng ganyan. Naghanap na naman kayo ng butas no? Hanap kayo ng damay Nang hirap sa inyo, hanap kayo ng ng butas. Ay doon nasa pisngi ni Vice ang daming butas. Ay, sorry. Peace, sorry. So, ito yung video na kung saan si Ayon Perez ay nagkaroon nga ba ng depression. Sa icing incident. So, ito at ating panoorin. So, yan na po yung video, mga Kadabarkads, na kung saan si Ayon Perez nga po daw ay nagkaroon ng depression or trauma sa icing. Simula nung nagka-icing incident or yung pagkain nila ng icing ni Vice Ganda, para daw naging baliw-baliw si Ayon Perez. So, panoorin natin. Ayon Perez, nagka-anxiety dahil sa kinasangkutang fake. Anxiety pala. Narito ang buong istorya. Isa sa recent issues na kinahaharap ng It's Showtime ay ang 12-day suspension order ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa programa. May kinalaman ito sa pagkain ng cake icing ni Vice Ganda at ng partner nitong si Ayon Perez sa Isip Bata segment ng show noong July 25, 2023. Ang aktong iyon ni Vice at Ayon ay tinawag na indecent ng MTRCB sa inilabas nilang statement. Ayon sa MTRCB, nakatanggap sila ng multiple complaints dahil sa eksenang iyon. Marami na rin daw silang natanggap na reklamo dahil sa previous episodes ng It's Showtime. Ang relasyon ni Vice Ganda at Ayon Perez ay pinunti niya rin sa recent issues. Nabash pa ng gusto si Vice at Ayon ng isang influencer. Hindi naging madali ang itinataw na parusa ng MTRCB para sa It's Showtime hosts at staff nito. Makahulugan ang posts ng mga hosts sa social media. Hindi rin nagpapaawat si Vice Ganda sa pagpapahayag ng kanyang damdamin sa kabila ng hinaharap na hamon ng kanilang show. Sinisikap nilang maging positibo pa rin sa kabila ng pinakaharap nilang pagsubok na yun. Naiulat naman dito sa pep.ph na nagka-anxiety si Ayon Perez dahil isa siya sa mga nasangkot sa kontrobersyal na cake icing issue. Kapansin-pansin din recently ay ilang araw na wala si Ayon Perez sa show. Sa pagkakapataw ng 12-day suspension sa It's Showtime, maraming supporters ng show ang nagpo-post sa social media para punahin ang katapat na noontime show
show ng It's Showtime dahil marami din umano ang mga itong ginawang paglabag. Sa mga nanunood sa It's Showtime, alam nilang hindi lamang ito ang pagkakataong may mga pahaging si Vice Ganda. Simula nang mangyari ang recent issues ng It's Showtime, may mga makahulugang pahayag ang very vocal na si Vice Ganda sa iba-ibang episode. For more Vice Yung nga daw, no? Nagkaano daw. Baka sa susunod yan, si Vice Ganda na naman. Magugulat tayo, may trauma na sa MTRCB. Ay, naku po na naman pong pa-victim na naman to. Nagtataka ako sa It's Showtime kay Vice Ganda. Banat sila ng banat, tapos bandang huli, maghihiyakan sila. Oh, yun yung maano sa kanila eh. Kesyo wala daw, hindi daw sila tinatamaan, hindi daw sila hindi daw sila masyadong affected. Si Vice Ganda parang wala lang daw, sabi ni OG Diaz. No? Pero wag ka pag nandun na sila sa show, sige, bira, patama ng patama. No? Pero kapag nandiyan na yung pinaka mahirap nilang kalaban, umuurong na. Oo. Napansin nyo yun kanina, yung parang yung mga patama niya kay Juan Ponce Enrile, hindi masyadong hard katulad nung patama niya sa MTRCB. Kasi alam niya may paglalagyan siya kay Enrile. Bakit? Ganyan na baka... Ito pa hindi ko na nga lang ni-reaction eh. Hindi ko na nga lang ni-reactionan kasi sabi ko kapag baka mamaya ma-high blood kayo eh, no? Birin niyo ba, ito may sinabi si Smigol, sabi niya. Kayang-kaya ni Vice Ganda yan, si Enrile. Basic na basic yan, si Enrile kay Vice Ganda. Si Raulo ka ba? Enrile yan, ha? Wala pa si Vice Ganda sa mundo. Wala pa si Vice Ganda, hindi pa sikat si Vice Ganda. Sikat na si Enrile. Ano ka ba? Tsaka yan, kung payamanan lang at paramihan lang ng galamay or kung sabihin natin nakapangyarihan, di hamak na si Enrile, mas angat na angat, no? Oo, minamaliit na susup daliri si Enrile. Pero wag ka, tingnan mo, simula nung nagsalita si Enrile, nabasto si Vice Ganda, anong kasunod? Kaso agad, di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi kayang-kaya ni Vice Ganda si Enrile. So, tingnan mo nga ngayon, ang patama kay Enrile. Hindi katulad nun sa MTRCB. Diba? Tingnan nyo yung patama ni Vice Ganda kay Enrile. Ganun lang. Takot din siya. Sabihin nyo, walang kinakatakutan si Vice Ganda, yung mga vlogger dyan. Ako po. Ewan ko na lang. Alam ko nandito yun eh. Wait lang guys Alam ko nandito yung video na yun na kung sa ito. Sige, ipapanood ko sa inyo para may lap trip naman tayo. Alam ko naman na medyo na boring kayo dun sa video natin kanina. Dito tayo. Ito yung title niya, The Who. Itong mga nagsampa ng kaso kay Vice Ganda at Ayon Perez. Dahu. Sige. Ito. Yan ni Ayon at ni Vice. Diba? Abay, dito sa article na ito, yun nga. Tawag dito. Lalo ko kayong iinisin. Ayan, tinapat ko pa sa inyo. Last month daw ay nag-meet itong MTRCB, mga tao doon, chairperson, kasama na syempre si Lala Soto, para i-discuss nga daw yung possible na kaso dahil sa ginawang immoral na or sa programa ng It's Showtime natin si Vice Ganda at si Ayon. Talaga lang. Okay, sige. Pag-usapan natin yung immoralidad. Okay? Ay, etong mga to sa tingin ko etong mga taong to, etong pinaka-board ngayon sa ating bansa, eto ay mga pulahan. Walang duda po yan. Mga pulahan kayo. Yan galit na naman si Smigol, Ay, galit na naman si Smigol. Nadamay na naman ang pulahan. Ano ba naman yan? Nadamay na naman yung supporters ng BBM sa issue. MTRCB ang issue versus Vice Ganda, tapos pinapasok mo yung politics. Sira ulo. Nang galit nyo kay Vice Ganda at kay Ayon.
Okay? Mantakin nyo pati si Enrile, pati yung isa pa, si Panelo ata yun. Ay, ang dami na rin pahayag tungkol kay Vice Ganda. Ang linis niya lang, napakalinis. Galit na galit si Smigol. Ang linis daw ni Enrile. Bakit? Ba't hindi mo sitahin yung mga nagano rin, nakisawsaw? Bakit nung nakisawsaw si Enrile at yung ibang tao sa issue ng MTRCB at ni Vice Ganda, bakit hindi mo sinita sila Susit Doctolero? 'Di ba? Meron pa isa yung si Eric Jan Salud. Ba't hindi mo sinisita yun sila? Kasi kakampi nyo. Kung hindi nyo kakampi yan, galit na galit kayo. Diba? Okay. Pero pagdating kina Vice at Ayon, ang dudumi ng isip nyo, yung laging may malisya kayo sa mga ginagawa ng dalawa. Hindi So yun, kumakalat na daw kasi ngayon ang mga contents na immoral, lalo na po. Contents! Contents! Yun, kumakalat na po ngayon ang mga contents. Grabe yung pagka-islang Daig na daig mo yung Americano Contents. Yung mga contents ngayon, mga immoral. Ang landi. Sa social media at syempre nga, kahit sa mga television shows, immoral Okay. So yung pagpapakalat ng kasinungalingan itong mga pulahan, panlalait, kung ano-ano pang kabulastugan itong mga pulahan, talaga lang, kalinisan yon ay mas madudumi pa po kayo sa mga tinitiran nyo katulad ni Vice Ganda at ni Ayon, pati na rin syempre ang It's Showtime. Ang pinakapunot dulo po. Sir Enrile. Shoutout kay Sir Enrile. Marumi ka daw, marumi. Isama mo na kaya to. Sama nyo na kaya yan, Sir Enrile. Sa SMNI. Isama nyo na kaya to. Todo tanggol to kay Vice Ganda. Mas madumi daw po kayo kaysa sa kaila Vice Ganda. Yan ay yung inyong pagiging pulangaw at yung inyong pagiging diehard. Ilan dyan ay diehard sa tingin ko. At alam namin, na galit kayo sa ABS-CBN. Okay, eto yun. Sila daw ay grupo ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. At sila yung nag-file ng charges against It's Showtime host na si Ayon at si Vice sa Quezon City Prosecutor's Office. Pinamumunuan ng isang attorney, Mark Tolentino, who represented the group, said they would hold a press conference on September 13 to explain why they decided to file charges against Vice and Ayon. Okay. Actually, hindi niya... So, ibig sabihin, mas magaling ka pala kaysa kay attorney Mark Tolentino. Kasi parang kini-question mo yung yung mga ni Mark ni attorney Mark Tolentino Ibig sabihin mag-attorney ka kaya? Try mo kaya, Miss Migol, mag-attorney ka. Malay mo, may panalo mo yung kaso ni Vice Ganda at Ayon Perez. Total, napakatalino mo naman Mas mapapahiya po kayo lalo. Ang lalakas ng loob, ang kakapal ng mukha, di ba? Sabi niya kanina, di ba? Bakit ba galit na galit kayo kay Vice Ganda? Pero siya yung galit na galit. Ayun ako, Smigol. Siya nga. Gago ka. Ay, nako, Smigol. Galit na galit Kala niyo naman, aatrasan kayo ng mga katulad ni Vice at ni Ayon. Abay, sa matagal na panahon na ako isang fan na itong dalawang ito, nakita natin yung tapang nila ni Vice at ni Ayon. Dahil alam... ano ba yun? Ano ba yung nagsampa? Wait lang, basahin natin. Nasaan na yun? Ito. SMNI. Ano ba yung nagsampa? Nakalimutan ko. Yung nagsampa sa Vice Ganda ng kaso. Shoutout po sa inyo. Nananawagan po ito. Hindi pala kayo kinakatakutan ni Vice Ganda at Ayon Perez. Naku, wala pala kayo kahit nga Chief Enrile, Juan Ponce Enrile, hindi daw kaya ni Vice
hindi daw kaya ni Juan Ponce Enrile si Vice Ganda. Lupit. Atrasan kayo ng mga katulad ni Vice at ni Ayon. Abay, sa matagal na panahon na ako isang fan na itong dalawang ito, nakita natin yung tapang nila ni Vice at ni Ayon dahil alam naman nila na wala silang sinasagasaan, wala silang inaagrabyado at alam din nila. Tanga ka pala eh. Makakasuhan ba yan kung wala silang ginawang masama? Makakasuhan ba yan kung Ikitang ang dami naman kasi talaga nakakita nun. Kaso ayoko na mag-explain dito. Panoorin na lang natin para may libangan tayo. Nasa panig ng katotohanan at laging tama. Yun naman ang mali siya lang kasi ay nasa isip na itong mga ganitong klaseng tao. Talaga lang. Talaga, yung pagkain ng icing, andun pa rin kayo. Hindi kayo nakaka-move on. Tapos sasabihin nyo na naman, kami ang hindi nakaka-move on. Sa kuno ay pagkatalo ni Atty. Lenny Robredo. Sa mga issues na ganito, kayo ang hindi nakaka-move on, hindi makaka-move on, lalo't alam nyo na wala namang mapapala, pero sige pa rin kayo sa mga ganitong pautot nyo. Mag-file lang kaso. Alright. Sige lang. Good luck. Ito'y balita na po itong issue na ito nga na pagsampa ng kaso kay Vice at kay Ayon. Alright. Tignan nyo po. Titignan natin kung ano ang maging development nito. Pero, hindi ito alintana ni na Vice at ni Ayon. Promise. At yung mga nagsampa na yan, just get ready. Kung wala kayong backer, kung wala kayong tagapondo at wala kayong backup, kawawa kayo. Ayan. Good luck. Good luck. Anyway, sabi niya, ngayon, good luck. Ay, nako, galit na naman si Smigol. Lakasuhan yung idol niya. Hindi makakahimas ng abs si Smigol. Kaya galit na galit kay Juan Ponce Enrile, no? So yung mga Dabarkads, sumahaba na yung oras. Putulin na po natin to reaction video. Napagtripan ko lang si Smigol para may yung tawag dito, may paglaruan or may katatawanan, no? At medyo seryoso yung mga unang video na napanood natin. So yun po, hanggang dito na lang po. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So marami tayo ditong nire-reactionan mapatungkol sa showbiz viral issue at sa mga top trending issue dito sa Pilipinas. So ingat po kayo palagi at ano pong maiko-comment at ano pong masasabi nyo dito sa mga napanood yung issue or video sa ating J. Guevara TV. So comment nyo lang po dyan. Ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.